Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, nanibago kayo, no? Ayan. Pag-usapan namin actually kahapon sa pastoral. Subukan kaya natin palitan. Unahin muna natin message bago yung offering. Kasi baka mamaya may encourage sa tawag dito, may encourage sa message, then they will give what is due unto God. So magandang umaga po muli sa ating lahat. Sige, settle lang muna tayo. Ito na po tayo sa mga upuan, sa mga tao po na nasa labas. Tinatawagan po namin kayo papasok sa loob. Salamat po sa ating magaling na praise and worship. Glory sa Diyos. Amen. Ayan. Kamusta? Mas mabuti kaysa dati. That's good to know. Sige po, bago po tayo magpasimula, ay hinihingi ko po na mag-ano lang tayo, mag-sharing lang tayo. Pwede tayong umikot around. I'll give you a minute or 2 minutes. Ang una niyo po itatanong is, napakasimple lang po ng tanong. Ang una niyo itatanong, mahal niyo ba ang Diyos? That's the first question. Hindi mo po. Mamamayan niyo. Pangalawa, ano pong ginawa ninyo para ipakita nyong mahal nyo ang Diyos? Sige, let's all stand up. Let's roam around. Sa mga hindi nyo kakilala, pwede nyo pong puntahan. Makipagkwentuhan po kayo. Pwede nyo ipag-pray in case na pag-pray nyo po. Yan, go. Ikot po tayo. Tayo po tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Maghiwalay po ang maghihiwalay. Huwag po kayo pumayag na wala po kayong makikilala. Yan, sige po. Mahal niyo ba ang Diyos? Pangalawang tanong, anong ginawa niyo para makita nila na mahal niyo ang Diyos? Sige lang, kung tapos na, okay lang. Balik na tayo sa upuan pag tapos na po. Huwag niyo pong damihan na, wala po tayo sa cell group ha, baka nasa cell group na kayo. Wala po tayo sa cell group, wala tayo sa small group. Anong ginawa ninyo upang mapatunayan yung mahal niyo po ang Diyos? Okay na? Huwag niyo na po pag-usapan yung ulam niyo mamaya. Kuya Harb, pag meeting na tayo pinag-uusapan yung dalawa, parang sa youth service na yung pinag-uusapan nyo. Wala. May natutunan kayo? Paano daw, Ate Jenny, doon sa nakausap mo, paano daw niya? Bago po tayo magsimula ulit, kinakamusta ko po lahat po na nanonood po sa online. Si Sister Cora, hello po, patay po ano niya, baka mamaya daw may sipon ako. Ayan. So, sa natutunan nyo, paano po daw nila pinapakita na mahal nila ang Diyos? Sa pagsunod at sa pagsimba. Okay? Si Nanay Nanay Glo, paano daw po nila pinapakita? Amen. Sister Jenny, yung nakausap mo ha? Yung nakausap mo, paano daw niya pinapakita? Kaya, nagdarasal siyang palagi. Si Pastora, ano po sabi? Naglilingkod sa Diyos. Yan, isang mga bagay mga kapatid na makikita natin na mahal natin ang Diyos. Lahat ba dito nagmamahal sa ating Panginoon? At nakita natin from everything. Hindi ko na tanong kung ano yung pinakamalaking miracle na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Pero gusto lang natin ito. We just want to make sure na mahal po natin ang Diyos. Amen? Para sure lang tayo, baka mamaya, nandito tayo,
gusto nilang pala kontrahin ng Diyos. Amen. But before we start, Merry Christmas po sa ating lahat. Ako pa nauna? Ako pa nauna bumate? Ako una bumate. Merry Christmas po. At magandang umaga po muli sa ating lahat. Merry Christmas sa ating lahat. At bati mo yung katabi mo, Merry Christmas. Pataglong kiss, Merry Christmas, Merry Christmas. Alam niyo ba na ang Christmas, mga kapatid, nagsimula yan sa isang pagan tradition. Yung pagsiselebrate, kasi dati ang mga old Christians, o yung mga lumang mananampalataya, hindi po sila naniniwala, hindi nila sineselebrate ang Pasko, kasi hindi pa naman pinapanganak ang Messiah. Diba? Pero yung mga unang mga mananampalataya, mga kapatid, ay mas naniniwala po sila sa crucifixion. Sa crucifixion po ng ating Panginoon at sa yung death and resurrection niya. Yun yung dalawang importante. At sa time na nakita nila na may celebration kasi ang pagan nun, which is ang pangalan po ng kanilang celebration ay yung the unconquered sun, or yung unconquered sun, yung araw sun, S-U-N, or Sol Invictus. Ito po yung Feast of Saturnalia. Lagi natin i-explain ito tuwing until such a time na ang mga kasamahan po natin ay na-honor na nila. Kasi yung Feast of Saturnalia, ito yung Feast of Harvest. So, ibig sabihin ng panahon na yun, doon sila nagbibigay. Doon sila nagbibigay ng regalo. Until such a time, March 25. O, di ba? March 25 po kasi, nung pinag-anuhan nila, ng March 25 po, ito po yung date ng crucifixion ng ating Panginoon based on their parang studies ng mga theologians. And they do found out parang 9 months before. So hindi natin masasabing sure. 9 months before, pinenta nila, pumatak ito ng December 25. Kaya sineselebrate natin December 25. But we are not telling in the pulpit na pinanak po ang ating Panginoon noong December 25. We are just so happy that our God gave His promise to us. Amen. At ito po ay isang sign po. Pag nakita niyo po ang akin na bluey, dahil po sa aking anak. At ito po isang sign po ng pagpapakita po ng ating Panginoon na tayo po'y mahal niya. Tinanong ko kayo kung mahal niyo ang Diyos, because 100% sure that our Lord or that our God loves us. Sabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Yan. So kaya nga, pag-uusapan natin ngayon, since we are in this season, ang title po natin, o ang tema natin ngayong buwan, ay Welcome. Wala pa? Yung title. Yun din yung pinaka-title natin. Sige. Ang pinatitled po natin ngayon, this is the season of love. Amen. Wala tayo sa Pebrero kasi ang connotation ng tao, ang pag-ibig na sa February. Pero kung susumahin natin mga kapatid, kung titignan natin, ang season po ng pag-ibig ay sa dalawang bagay ibinigay. Una is nung Pasko. Kailan yung pangalawa? Hindi February. Yung una is yung Pasko. Yung pangalawa ay saan po? Anong panahon? Na pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya. Exactly. Holy Week. O sa mahal na araw. Dahil doon po pinakita ng ating Panginoon na siya ay sumunod until the day that He dies. Amen? Hindi ko po talaga pala nilagyan ito ng title. Kasi gusto ko, pagkatapos ng message natin, kayo na maglalagay ng title para sa sarili nyo, para maalala nyo kung ano yung tinuro ngayong araw na to. But just to make the long story short, ito po ay patungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoon. When the love of the Lord came down. Amen ba? Since Pasko, sino dito excited sa Pasko? Ba't yung mga nanay parang hindi na? Sino po nakakaramdam dito na pressure na po ang Pasko? Huwag niyo pong maramdaman ng pressure. Huwag po kayo, tatandaan niyo po, huwag po kayo kahit kailan mape-pressure sa regalo. Ha?
500, may ito, chipin na. Di ba? Huwag tayo ma-pressure. Kasi ang true meaning of this season, mga kapatid, is all about love. Kung hindi mo mahal yung pagbibigyan mo, anong sense ng pagbibigay mo? Pag hindi mo mahal yung kapwa kasama mo magno-Noche Buena, anong sense na kumakain pa kayo? Naintindihan po natin. So, ibig sabihin, when we ought to this season, ito po ang season ng pagmamahalan. And since we are Christians, we ought to say that every day is Christmas Day. So every day in our life, we should know that we should love our neighbors and we should love our enemies. Amen. Hindi lang po ngayong Pasko. Ito, binibigyan na natin ng diin. Kasi dito talaga pinahayag ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 5, verses 6 to 11. Kaya tayo po tayong lahat. Tandaan niyo po, kayo po maglalagay ng title sa cell group niyo mamaya. Sabihin niyo kung anong title ang binigay niyo. Okay? Need help? Need help, Ja? Okay. Basahin po natin sabay-sabay. Tatagalogin ko po, huwag kayo mag-alala. Iyaano natin sa Tagalog yan. 6 lang. Wait na po. Wait, sa 6 po tayo magsisimula. Yan. Past 4. 1, 2, 3, go. For one will scarcely die. Since, therefore, to God by death of His Son, shall will be saved. More than that, thank you, Lord, for this day, and Lord, may we feel your love. Let your Holy Spirit flow unto our minds, unto our hearts. At Lord, makita namin, Lord, na walang ibang nagmahal kundi ikaw lamang, O Diyos. And the love that we have is the love, Panginoon, na tinuro ng iyong anak na si Jesus para kami, Panginoon, ay maging mapagmahal at maging example, Panginoon, sa lahat ng tao. To you we give all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wait lang po at ako medyo nakakasar dito sa aking tablet. Wait lang po. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas! Natin nyo isa sa kabilang side, Merry Christmas! Talaga si Pastor, nagagawa pa ng Merry Christmas, may hinahanap lang naman. Sino ba yun? Ayun, nakita ko na. Ayan. So, again, mamaya sa groupings po natin, mas mainam po sana na kayo magbigay ng title. Amen. Sa Romans 5, verse 6 to 11, makikita natin dito is yung weakness versus the favor na binigay po ng ating Panginoon. Sabi po dito, kailan daw po niya pinadala ang ating Panginoong Hesukristo? Nung tayo ay sa verse 6, when we are still weak. Tandaan natin mga kapatid, sinabi po ng ating Panginoon sa Biblia, when I am weak, then you are strong. Tandaan po natin mga kapatid, na ang kalakasan natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Nung panahon na hindi mo kaya, pinadala ng Diyos ang manliligtas.
Nung panahon, di ba, na meron kang problema, panahon na may sakit ka sa puso, panahon na may arthritis ka, panahon na may gout ka, when you are weak, pinadala po niya in the right timing ang ating Panginoon. May weakness ba kayo? Kapatid, may weakness ka ba? Anong weakness mo? Okay. Hindi, anong weakness mo? Yung nakikita mo para saan ka mahina? Tinanong sa katabi. Siya yung tinatanong. Saan ba yung weakness ko? Ikaw, Janie, saan ang weakness mo? Sa pag hindi pagsabi ng no. Okay. Ay, parang kasama yun sa kasama yun sa conference Akala ko sa paghinga. Hindi, pero, ayun nga, nakita natin, meron tayong mga weaknesses na hindi natin minsan kaya lampasan. Pero tignan natin ang pagmamahal ng Diyos. Pinadala niya ang Panginoon in the right timing. Alam niyo ba ibig sabihin po ng right timing? Sa tamang panahon. Nakikita na ng Diyos na ang tao'y sobrang makasalanan na at kailangan na ng tao na manliligtas. Sa panahon na ang lahat ng tao ay nagkakagulo na, sa panahon ng tao ay naglalabo-labo na po sa paniniwala nila, nagpadala ang ating Panginoong Diyos ng pagmamahal. Christ died for us. Hindi po pwedeng mamatay si Kristo nang hindi po siya pinapanganak. Kaya po tayo may sineselebrate na Pasko. Hindi po si Kristo pinanganak lang dyan sa bilang tumubo dyan si Jesus Christ. Hindi po. Siya po ay nagkatawang tao at pinili niyang hindi gamitin ang pagiging Diyos niya para po makisalamuha sa atin. At magpakita ng tamang ehemplo. Again, inulit ko. Si Jesus Christ po ay magpapakita ng tamang ehemplo kung paano tayo mabuhay bilang isang Kristiyano. Nung panahon, mga kapatid, napapansin niyo ba, pag nagbabasa tayo ng Bible, nung mga panahon na gumagawa ng milagro ang ating Panginoon, anong ginagawa niya? Diba? Minsan di natin napapansin, but Jesus Christ is praying unto God. Nalala niyo yung 2 loaves at saka 5 isda? 2 isda, 5 loaves ng bread. Pinanalangin niya yung Panginoon, padamihin mo. It is an example for us to have our complete dependency sa ating Panginoon. Kaya ang pananalangin, mga kapatid, ito po isang importanteng bagay dahil ang ating Panginoong Hesukristo na pinadala dito ay sinabi by example that we should pray. That we can depend on our God. Lord, ang handa lang namin ngayon ay isang CDO, carne norte po na corned beef. Ano pa ba yung mga pinadala? Maling po na CDO. Ano pa ba yung mga pinadala? Spaghetti, ano yun? Pasta. Pero alam natin, by the gift that is coming from our Lord, that we can openly pray unto our God. To show God's love to us, He will answer it in all means. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, mga kapatid, na pagbulat ng mata mo, may lechon na dyan. Hindi po, but the satisfaction and the contentment that you will have will never be the same. Minsan kasi, mga kapatid, ang kaligayahan ng tao, nakadepende lamang po yan sa contentment niya. Kung si Renzo, kontento na siya, na regalo sa kanya ay 20 pesos, di ba? Di ba? Natakot. Pupusuro ko. Di ba? At si Sister Alma, ang regalo sa kanya ay 5,000 pesos. Di ba? Ang contentment ni Renzo sa 20 pesos, masaya na yan. Kasi nabigyan siya ng 20 pesos. The money will not matter or the value of money will not matter because you are contented in what you have. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, manalangin ka. We should need to pray. And for us to expound more about prayer, attend po tayo ng Wednesday. Kasi doon po tayo nananalangin. Amen, di ba? Sidetrack. Si Pastor talaga sa sidetrack pa. Amen. So makikita natin, unang-una mga kapatid, sa unang-una dyan is, first point is the love that accept us. Yan yung unang point. The love that accept us. Which sinabi po sa verse 6, when you are still weak. Di ba sabi nga niya, pag ikaw ay masakit, anong gawin mo? Manalangin ka. At sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo,
magkakaroon ka ng power to heal over the sick. Naalala niyo po isang message ko? That even if you put your hand to the sick people, they will be healed. Meron na po bang nakapractice? O meron pa po bang nagpray na sa ibang tao na nung pinagpadalangin niya? Gumaling? Amen. Salamat po sa Panginoon. It is the power of the Holy Spirit. Amen. Second thing na makikita natin, the love that accept us, minahal tayo ng Diyos, sabi po sa verse 8. Ano po sabi sa verse 8? Sabay-sabay itong basahin. But God, sige, sabi dito, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. In your weakness, nandyan po ang ating Panginoon. Pinadala niya in the right timing. At ang pagmamahal ng Panginoon ay binigay niya nung panahon na tayo po hindi karapat-dapat sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo ba kung paano nila tinatrato ang kasalanan dati sa mga Hudyo? Pag sila po may kasalanan dati, nagbubuhos pa sila ng abo. Alam niyo naman siguro yung abo. Di ba? Tapos mag-ano sila ng saklot. Ano ba saklot sa Tagalog? Sako? Parang gano'n, parang sako. Katsa. So, thank you, Tita Alma. Katsa. Tapos magbubuhos. Alam niyo po yung ginawa ni David nung kay Bathsheba? Nagsaklot siya, binubuhusan niya sarili niya ng abo. At pinakikita niya, Lord, wala po akong karapatan na kasarapan mo. Wala akong karapatan kahit man lang tignan mo. Pero makikita natin dito mga kapatid, na ang ating Panginoon, ayan po ang aking dalaga, salamat. Mahal naman niya ang daddy niya. Makikita natin, doon pa lang sa part na yon, na ang ating Panginoon ay hindi na po niya dinisregard yung saklot, dinisregard yung saklot, hindi niya na pinahayaan. Pero ang ginawa ng ating Panginoon nung panahon na kailangan natin ng manliligtas, pinadala niya ang ating Panginoon. Kailan? Nung ikaw at ako ay makasalanan pa. Ikaw ba kaya mong bigyan ng pagmamahal ng ibang tao na nanloko sa'yo? Kinuhanan ka ng 50,000, tapos sasabihin sa'yo, ano mo naman yung anak mo sa akin? Kasi siya lang magiging ransom ko. Kaya mo ba ibigay? Ikaw, Nanay Sally. For example, may nakutang sa'yo. Halagang 1 million, kasi mayaman ka na eh. Diba? 1 million. Amen, amen, gagal, Nanay Sally, amen, sa Panginoon. Diba? Tapos sabi niya, ang kailangan ko is yung anak mong maganda. Ay, wala. Paano problema natin? Wala siya maganda. Kailangan ko, Sister Sally, is yung anak mo at siya ang tutubo sa kasalanan ko. Sino ibibigay mo? Si Giselle o si Giselle? Si Giselle o si Giselle? Diba? Napakahirap mga kapatid. At ganun po ang pag-ibig sa atin ng Lord. Kahit gaano kahirap niya ibinigay ang ating Panginoon, ibinigay pa rin niya. And that is the perfect reason ba't tayo nandito at may mga regalo dyan. May regalo sa labas. Di ba? Napakaraming regalo. Pero ang regalo po ng Panginoon ay iisa lang. But it is the greatest free gift na pwede po natin makuha. Ang ating Panginoong Jesus. Hindi ba deserve ng Diyos ang palakpak at pasasalamat sa Kanya? Hindi natin pwedeng i-elaborate sa ating, hindi natin pwedeng sabihin sa ating Panginoon na ang Panginoon na tayo yung una nagmahal sa Kanya. Never. Bago tayo nakaranas ng pagmamahal, ay minahal tayo ng ating Diyos. Di ba sabi sa sinapupunan pa lang, ay, ba't parang buntis ako? Sa sinapupunan pa lang, alam na ng Diyos kung sino ka. Mahal ka na ng Diyos. Kung hindi ka mahal ng Diyos, di dapat naghahanap ka ng pagkain sa loob. Pero hindi, idinuktong ng Diyos yung umbilical cord. Tama ba, AJ, from nursing? Umbilical cord? Placenta ba? Yung tama. Na para pag dumaan yung Ninang, may natututunan. Tama daw. Yung pagkain ng nanay, di ba? Pupunta yan sa anak at masasatisfy yung anak. At sa masakit man at hindi, na talagang unang hahanapin ng bata ay ang nanay niya.
Wala pa naman ako nakitang bata paglabas, Papa, Papa. Wala namang ganun, di ba? Paglabas nun, nanay kagad, iiwan lang yan sa tiyan. Gagapang yan, pupunta saan? Sa breast ng nanay niya para dumede. Amen? Ganun po ka-powerful ang ating Diyos. Simula pa lang nung hindi ka pa nilalang, nasa loob ka pa lang, ginagawa ka pa lang, mahal ka na ng Diyos. Kaya wag mong sasabihin na walang nagmamahal sa'yo. Unang-una sa panahon na to, gusto kong ipaalala sa inyo na may Diyos na nagmamahal po sa atin. Amen? Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. And letter C po, that love that accept us, yung tinanggap tayo, is even while we are still sinning. Ano po ibig sabihin nun? Yung panahon po na hanggang ngayon na nagkakasala pa rin tayo. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Tanong mo nga sa tabi mo, nagkakasala ka ba? Sagutin nyo. Nagkakasala pa tayo, tama po ba? At pag sinabi mong hindi ka nagkakasala, ayun, nagkasala ka na. Kasi sinabi po sa Romans, for all have sinned and fall short for the glory of God. Habang nagkakasala tayo ngayon, habang ngayon ang utak mo lumilipad kung saan man. Di ba? Iniisip mo, Lord, ano kaya yung ayuda ni Mayor? Ano ba yung laman ng bag nung ayuda ni Cap? Di ba? Meron kayang envelope na kasama doon? Ay, pero gusto ko lang po klaruhin sa inyo, Ito which is natututunan ko lang lately. Yung mga binibigay po sa ating ayuda, hindi po galing sa kanila yun. Galing po yan sa tax natin. Pero hindi po natin pag-uusapan yung ibagsak. Hindi. Gusto ko lang yung paano sa inyo. Na pwede tayo magpasalamat dahil binigyan po tayo, pero technically speaking, that is your money. Amen? So sabi ko, ano kayong, ganyan yung panahon na iniisip natin na tayo, iniisip pa rin tayo ng Diyos. Nung panahon na tayo'y nagkakasala pa. Hanggang ngayon na nagkakasala ako, iniisip pa rin at mahal pa rin ako ng Diyos. Paano nyo napatunayang mahal pa rin kayo ng Diyos? Kahit nagkakasala tayo. Ha? Exactly, buhay ka pa. You have still second chances para magbago. Kaya po yung medyo naniniwala na ako sa kasabihan, ang masamang damo, mahirap mamatay kasi binibigyan ng Diyos ng maraming chances. Di ba parang pagtitig ko, parang totoo, pastor yung ang masamang damo. Mahirap mamatay. Di ba? Ang masamang damo, dapat sinasamgyup na lang. Di ba? Kaya sabi ko, ang Lord, humahaba ang buhay niyan, hindi dahil masama siya. Humahaba ang buhay ng isang tao kasi binibigyan ng Diyos ng tsansa. Kasi ang gusto po ng Diyos, kasama niya kayo sa kaharian niya. But it is up to us. It is up to us kung gugustuhin ba natin din siyang kasama. Amen? So sabi dito, kahit kahit tayo po nagkakasala pa. Kaya po sabi sa 1 John 1:9, sino may member sa 1 John 1:9? Nako. Si pastora lang, hindi ganun. Ito po isang bagay na masarap pong panghawakan, pero hindi po siya dapat inaabuso. 1 John 1:9. Meron na Kuya Andre? Kuya Aja. 1 John 1:9, wala. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Si Pastor Mark na lang magbabanggit sa inyo tungkol doon sa nalaman niya sa 1 John 1:9, pero napakaganda nung nalaman niya. So, yan yung isang bagay na kahit tayo nagkakasala mga kapatid, binigyan pa rin tayo ng ating Panginoon ng way para maparamdam niya yung pagmamahal niya sa atin. Pwede tayong humingi ng sorry. Amen? Pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. At ito, mga kapatid, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, it is just like a clean slate. As if hindi mo ginawa yung bagay na ginawa mo. Kaya wag mong abusuhin. Wag mong abusuhin. Paano pag sinabi sila ng Diyos, anak, di na kita patatawarin. Hingi ka ng tawad sa pagtaya mo sa bingo, sa pagtaya mo sa wedding. Paano pag sinabi sila ng Diyos, anak, di na kita mapapatawad. Tapos. Pero hindi po mangyayari yun. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos po na pagpapagmahal. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos mo mapagmahal.
Sa nasa likod mo, sabihin mo, ang Diyos mo mapagmahal. Amen? So, ang pag-ibig po ng ating Panginoon, yan po ang tumanggap sa atin. That's why we have an identity of being a Christian because God loves us first. And that's why we are celebrating Christmas because God loves us all. Don't be pressured sa mga regalo. Don't be pressured sa mga handa. Christmas, yung Christmas parties will just be for fun. So, ina-announce ko po, wala po tayong Christmas party. Huh? Ba't sabi ni Pastor, ano daw? Ang Christmas party po natin, tuturuan po tayo mag-fasting. Grabe ang tawa nila. Si Pastor talaga galing mag-joke. Di ba? Even how simple it is, but we should always remember the true meaning of what this season is. Amen ba? The Christmas is not for gifts, not merely for gifts, for handa, but Christmas is for the love that God gave you. Yan po ang magandang halaga ng Pasko. Kaya manalo ka sa raffle o hindi, okay lang. Amen? May matanggap ka o wala, medyo okay lang. Medyo pwede na. Diba? Hindi mo nanamnamin, hindi sasakit yung damdamin mo. Because alam mo, na kahit wala kang matanggap, natanggap mo na yung pinakamagandang regalo na binigay po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Sobra, Lord. Thank you. Thank you so much. Number 2. Sabi po niya, the love that justifies us. Ano pong sabi sa verse 9? Since therefore we have been justified by His blood, much more shall we be saved by Him, by the wrath of God. Just to simplify the word justify. Sino po nakakalam ng justification? Bukod kay Pastora. Justification po, sabi po sa meaning, ang justification po, ito po ay being made righteous or acceptable to God. Kahit hindi ka karapat-dapat, naging karapat-dapat ka. Kahit hindi ka worthy, ginawang worthy ka ng ating Panginoon. Ano ba yung worthy sa Tagalog? Karapat-dapat. Karapat-dapat. Anong proof niyan? Na alam niyo ba dati na yung Ark of the Covenant, alam niyo po yung Ark of the Covenant? Yung Ark of the Covenant, yung ginawa po siya parang isang malaking bahay na may buhatan. Na nandun po sa loob nun yung staff ni Moses. Staff. Hindi po yung mga staff, baka isipin yung office yun. Staff ni Moses at saka yung Ten Commandments, yung tablet ng Ten Commandments. At alam niyo ba, na pag nahipo ka sa Ark of the Covenant na hindi ka karapat-dapat, ganito, patay ka. Because the Ark of the Covenant is the holy, nasa loob po siya ng sanktuaryo. Ang tawag po doon is yung Holy of Holies. Ang pwede lang pong pumasok sa kabanal-banalang lugar noong unang yun is the highest priest. Kung ikaw, sa panahon ngayon sa Katoliko, kung ikaw ang Santo Papa, ikaw lang ang pwedeng pumasok. Pero kung Santo Papa ka, dapat you are clean. You are righteous. Kasi pag pinasok ka doon at ginawa mo yung ritual for the Ark of the Covenant, pwede kang mamatay. Kaya sinasabi noon ng mga scholars, ang ano daw nila, yung palda nung nag-aano po, ay may mga bell. Alam niyo po yung bell? Yung para sa ice cream. Para pag huminto yung tunog ng bell, naku, bumagsak na ata si brother. Bumagsak na ata si father. Tapos may tali sila sa bewang. Kasi pwede nga talaga sila mamatay. Hahatakin na lang nila palabas. Ganun po kastrikto ang Ark of the Covenant. At ba't ko po nasabi yan, mga kapatid? Yung panahon po na ginastify tayo ng ating Panginoon. Makinig po kayo mabuti Nung time po na ginastify tayo ng Panginoon, every time that we go to worship, every time, if we go to our deeper worship, we are entering the Holy
of Holies. We are entering the tabernacle of our Lord. Kaya habang kinakanta ni Sister Joan yung, ano ba yan? Nalimutan ko na. Yung pinakadulo. And I stand, we are entering the Holy of Holies. Kaya po ang worship, hindi po yan dapat binababoy, hindi po yan yung, ay, nauho ko bigla, iinom ako, hindi po kasi papasok pa lang sa Holy of Holies. At makita natin, while we worship, wala pong namamatay sa atin. Kasi nung namatay po ang ating Panginoon, He tore the veil. Yung naghahati po sa banal na lugar at saka banal na lugar, napunit po yun mula taas pababa. What's amazing? Taas pababa. Ano pong amazing? Napakataas po nun. Kung pupunit yun, dapat mula baba pataas kasi hahatakin mo lang mapupunit. Pero hindi, pinakita ng Diyos sa kapangyarihan niya, napunit po yun mula taas, pababa. Wala pong makakabot doon dahil napakataas. Pinakita niya yung pagmamahal sa atin nung pinunit niya yung veil na yun. At ibig sabihin, ikaw Jenny, ikaw Renzo, ikaw Angel, ikaw Garrett, ikaw Nanay Piscina, pwede ka nang pumasok sa kabanal-banal ng lugar dahil sa ating Panginoong Hesukristo. You are justified because of our Lord Jesus Christ. Nakita niyo yung regalong binibigay sa atin ng Diyos na pagmamahal? More than 3,000 pesos. More than a 55-inch TV. Kasi ang ating Panginoon, binigyan tayo ng karapatan. Third point ko. Third point is, ito yung magandang part. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Ang third point po natin is, the love that reunites us with God. Kailan tayo nalayo sa ating Panginoon? Nung tayo ay? Kailan tayo nalayo sa ating Panginoon? Parang masusuplado niyo sa akin, tititigan ko. Iniiwas yung mata niyo sa akin. Dahil kailan po tayo nahiwalay sa ating Panginoon? Nung panahon na tayo ay nagkasala. Yan po yun yung naglayo sa atin sa Diyos. Simula na nagkasala si Adan at si Eva, lumayo na tayo. Pero dahil sa pagmamahal na binigay niya, sa pagmamahal na pumunta mula langit hanggang pababa, yung pag-ibig na yun ang nag-reunite sa atin, sa ating manlilikha. Ang ganda po nung sinabi dito, ito talaga sobrang, every time that I say these words, sobrang naiiyak ako at sobrang natutuwa ako. Sabi po dito, ano pang verse to? Hindi ko nalagay. Ayan, Romans 8:15. Sabay-sabay po natin basahin. Di ba napakaganda? Sinabi po niya na hindi na natin tinanggap ang spirito ng, ano ba label sa Tagalog? Pagiging alila, pagkaalila. So wala pong pwedeng humamak sa atin. Hindi po tayo pwede ibaba ng ibang tao dahil gusto pong ipaalala sa iyo na ikaw at ako ay anak ng Diyos. You are the daughter, the son of the highest God. So wag mong hahayaan na may ibang taong yumayapak sa iyo. Naintindihan natin? Ito lagi ang prayer ko sa Lord. Lord, I am your son. I command you, Satan, wala kang karapatan sa finances ko. Wala kang karapatan sa pamilya ko. Anak mo ko at poprotektahan mo ko. Anak mo ko at gagawin mo ang makakabuti para sa akin. Anak ka din niya. Anak niya tayong lahat. Amen? Diba? Binigyan ka ng karapatan na Diyos. Ba't di pa rin dito pala yung ano? Binigyan karapatan ng Diyos na tawagin siyang Ama. Yung word na Aba, mga kapatid, yan po ay sign of parang respect to the Father. Yung word na Aba, parang isang adjective yan. Adjective ba? O adjective yan sa Father that shows respect. Abba, Father. So simula nung panahon na niligtas tayo ng Diyos at pinadala niya yung pagmamahal niya dito sa lupa, you don't receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption. Ang tanong ko sa inyo, hindi ba kayo nagtaka sa binasa natin? Yung word na adoption. Ampun mo lang pala ako eh. Lord, ampun mo lang ako. Tinuring kitang ama. Alam mo sa mga drama, nagagalit pa yung mga anak. Inampun mo lang ako. Nasaan ang totoong magulang ko? Diba? Minsan di ba parang nagkakaroon tayo adoption.
Pero ito yung isang bagay po na bumagabag po sa isip ko, Lord, ba't adoption? Hindi mo ba talaga kami anak? Di ba? Remember mga kapatid, nung panahon po na tayo ay nagkasala. Di ba? Tayo po napalayo sa ating Panginoon. At nabilang po tayo sa kaharian ni Satanas. Di ba? So, at that time, ang tatay natin si Satan. But our Creator, si Jesus Christ, si God the Father. Ibig sabihin, ang tatay natin noon iba. Pero binasa ko po, nung panahon ng mga Griego, when we talk about adoption, it is a complete change of status. Ano po ibig sabihin? Ang adoption po ay pagpapalit po ng estado mo sa dating makasalanan, naging righteous ka na. Ang adoption, mga kapatid, became full legal heir. Ano po yung full legal heir? Yung heir po kasi tagapagmana. Ikaw po yung legal na katagapagmana ng ating Panginoon. Ibig sabihin na yung name at yung protection at yung privilege na meron ng totoong anak, meron ka na din. At ang adoption po ay hindi po yan ginagawang issue. Ang adoption is anak ka na rin ng Ama. Kaya spirit of adoption, the Lord catches us again from the sinful world. Tindihan natin. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Adopted ka na ba? Diba? Baka mamaya hindi pa tayo adopted. Nandito lang tayo. Hindi na tayo. Kita ko ni Pastor. Mamaya, uwi na ako. Diba? Madali ako mamaya. Takbo ko mamaya. Mamaya, mag-cell group pa kami. Takbuhin ko na mabilis. And lastly, sinabi sa adoption, we are considered just a legitimate as any neutral-born child. Legitimate. Legit. Kung ang partition nyo sa mana ay 50-50, sa'yo yung isang 50%. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Simula na nagkasala si Eva at Adan, nahiwalay tayo at nag-iiba tatay natin. Pero nung pinadala niya ang ating Panginoon Jesucristo, binalik niya tayo sa kabuuan ng ating Panginoon. Adopted na tayo. Adopted, loved by the one true God. Amen. Deserve ng Diyos ng palakpak. Alam mo, sa totoo lang, nung ginagawa ko yung message, sabi ko, Lord, parang hindi ko maramdaman yung epekto ng message. Pero habang pinipreach ko na siya, parang nabubuhay, unti-unting nare-realize ko, Lord, salamat, no? Ang galing mo talaga. Iba. Kasi, di mo, minahal mo ko, hindi pa ako karapat-dapat, minahal mo na ako. Hindi lang yun. Ginawa mo pa akong ginastify mo pa ako na pwede ako makapasok sa kabanal-banalang lugar mo. And pangatlo, binalik ako ng pagmamahal mo sa piling mo. Kaya mga kapatid, kung kayo iniisip nyo pa rin nagagawa ka ng kasalanan, pag-isipan nyo itong araw ng Pasko. Talaga bang deserve ng Diyos na gumawa ako ng kasalanan? Talaga bang deserve ng Diyos na hindi ako magbago? Kasi sa totoo lang mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami pong mga bagay na nagmumukhang tama. Nagmumukhang tama at nagmumukhang okay lang. Diba? Maraming tao, ito yung panahon na maraming labas, maraming outing. Pero gusto makita ng Panginoon, anak, mahal mo ba ako? Sa panahon na nananalangin ka, sinasabi mo, Lord, mahal kita. Sa panahon na tinagunan Diyos ang panalangin mo, at tatanong siya ng Diyos, mahal mo ba ako? Mahal mo pa rin ba ang Diyos kahit hindi niya sinagot ang panalangin mo? Mahal mo pa rin ba ang Diyos kahit kalahating kilo na lang ng bigas na nasa bigasan niyo? Bakit? Kasi may kalahating kilo pa naman eh. Diba? Mahal mo pa ba ang Diyos sa panahon na feeling mo walang nagmamahal sa'yo? That is the true challenge, mga kapatid. That is the true essence of this Christmas. Because everything that we've said, it is all about our Lord, Jesus Christ. And our Lord deserves the perfect thank you. Lord, salamat.
Thank you, Lord, for giving us your Son. Thank you, Lord, for giving us the love that even that we don't deserve. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na binigay mo, na kahit hindi po namin deserving mamahal, minahal mo pa rin kami. Kaya yung mga katabi nyo, ito po sarcastically ko sasabihin, naligo man yan o hindi, mahalin mo ang katabi mo. Straight man siya o hindi, mahalin mo pa rin yung katabi mo. May utang man yan sa'yo o wala, mahalin mo pa rin sila. Kasi ang tinuro po ng ating Panginoon, we are in this season. The season of love. Amen po. Wala. Ba't nagkwentuhan na sila? Mamaya pa po sila grouping ha? Nagpo-bottom line na ako eh. Pero remember yan ha. This season, wag po kayo ma-pressure. Gifts, wag po. Kahit hindi nyo na po bigyan si Pastor at si Pastor Mark, kahit hindi nyo po sila bigyan, wala ako doon. Kahit hindi nyo na po kami bigyan. The main reason that you can actually give the Lord, makita lang namin na maayos po ang church. Tama po ba, Pastor at Pastor? Makita lang po natin na maayos ang church. Makita lang natin that everyone is moving up to His kingdom. Moving up to the works of our Lord. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya sabihin natin sa Panginoon, salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay. Salamat Panginoon, Salamat
Bagamat hindi kami karapat-dapat, ngunit pinaging dapat mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami karapat-dapat mahalin, ngunit minahal niyo pa rin kami, Panginoon. Ngunit higit sa lahat, O God, salamat, O God, dahil ni-restore niyo po, binalik niyo po sa amin, Panginoon, yung pagiging anak mo, O Diyos. At nawa, Panginoon, sa estadong ito, Panginoon, O God, ng aming buhay, ang aming Lord puso ay manatili, Panginoon, sa pagpili sa iyo araw-araw, Panginoon, upang hindi man po hindi namin kayang tumbasan, ngunit in our own little way, Panginoon, O Lord, ay mabigyan ka po namin ng kagalakan. Lord, ma-bless ka namin sa pamamagitan din po, O Diyos, ng pagbabalik ng aming pagmamahal sa iyo at pagmamahal, Panginoon, sa aming kapwa, O Lord. We are asking you, Holy Spirit, to always be with us, Panginoon. Manatili ka sa amin upang kami ay patuloy at patuloy, Panginoon, na paaalalahanan, O Diyos, na kami po ay unang minahal. Minahal mo kaya marapat lamang, Panginoon, na i-reciprocate o tumbasan din po namin ng pagmamahal, ang pagmamahal na pinagkaloob niyo po sa amin. Marami pong salamat at ito po ang aming samot panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.